So, recap po tayo. Ah, Romans, tayo po ay nasa Book of Romans. Ito po yung liham ni Paul para sa mga taga-Romans. So, ang sentro po ng Romans ay ang paghahayag ng gospel. So, sa pagkakaintindi po natin na sa Romans 1:16-17, sinabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel." Hindi ako nahihiya sa magandang balita, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So yun po yung sinasabi ni Paul tungkol sa gospel. At nagmula doon is nag-reason out na siya. Matatandaan natin na yung kalagayan ng Diyos ay yung kalagayan ng tao. Wala siyang pag-asa. Yung kalagayan ng Hudyo na meron hinahawakan nila ang oracles of God, sila ang nangangalaga sa salita ng Diyos. Ngunit na-betray nila ang kanilang Diyos dahil ginawa nilang ginawa nilang works righteousness system yung kanilang relihiyon. So ang sinasabi po ni Paul is katulad lang kayo ng hintil kahit na nasa inyo yung magandang balita, hindi tayong yung mga salita ng Diyos, yung lumang tipan, hindi nyo naintindihan ng maayos. So, yun po yung development ng argument. Tapos, nilatag ni Paul yung gospel na ang pagkamatay ni Jesus ang kailangan natin para sa ating justification. At makikita po natin yun sa Romans 3 na ginustify, pinawalang diniklarang matuwid. Yun yung hinahanap ko word. Ginustify tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Para ang Diyos ay nagiging just, makatuwiran at justifier. So, may kapangyarihan para ideklara tayong matuwid. So, ang buong Romans po is naka-center po talaga sa gospel. So, yun po yung importansya na ma-realize natin na yung gospel is yung sentro mismo ng buong Biblia. Ah, Ito yung sinabi sa gospel ng maliit na libro ng 9 Marks. Gospel that God through the perfect life, atoning death and bodily resurrection of Jesus Christ. So, ang Diyos daw, sa pamamagitan ng perfectong buhay, sakripisyong kamatayan, at ang muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, rescues all people from the wrath of God into peace with God. So, rescue. Nililigtas ang lahat ng tao galing sa puot ng Diyos patungo sa kapayapaan sa harap ng Diyos with the promise of the full restoration of His created order forever. May kasamang pangako yun na ma-restore yung buong creation forever. All to the praise of the glory of His grace. Lahat po para sa kapurihan ng luwalhati ng kanyang grasya. sana, sana tugma yung aking Tagalog, okay? So sa Romans 8:1, yung last week po natin, wait na po. So, this is the good news. Yung gospel po yun yung good news. More than siya, hindi lang siya yung good feeling o yung good vibes. Yung message po ng gospel ay mayroong specific content. Meron pong nilalaman. Ito po yung nilalaman. So it can be and must be defined and from the Bible alone. So tinatapon po natin yung gospel sa, oy, alam mo ba yung gospel? Alam mo yung gospel? Ang tanong ay, alam mo nga ba yung gospel, di ba? So it can and must be defined and from the Bible alone. So every generation, lahat daw po ng generation must pick up their Bibles and rediscover the gospel afresh for themselves. So kailangan po nating mabasa yung mabasa galing sa Bible at maintindihan yung magandang balita and re-articulate the ancient message in their own words for their own times. So minsan po, yung sa kada generasyon, may iba-iba tayong hinaharap. So nananatiling pareho, nananatili ang gospel. Pero yung sitwasyon ng tao ay nagbabago, na kailangan yung kada henerasyon is maintindihan nila kung
ano talaga yung sinasabi ng gospel. Hindi, kasi po minsan dahil sa kultura at isipan ng isang generation o ng isang society, na nababago nila kung ano yung gospel. Ah, minsan dahil sa stand ng isang society against dito or against dyan, kung anumang bagay, binabago nila yung gospel. Pero mga salita ng Diyos, ang Biblia ay hindi nagbabago. Ito yung standard. So last week nga po, makikita natin na pag-aralan natin yung resulta ng pagtitiwala kay Jesus o pagtanggap sa magandang balita. Sabi nga, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. At last week nga po, nilahad ni Paul uh, yung kanyang comparison ng kung susundin mo yung makalaman, ito ay nag-lead to death. Pero kung susundin mo yung espiritu, ito ay nagbubunga sa magandang buhay. At ang isang Kristiyano ay, sa conclusion ng ating pinag-aralan last ay sa Romans 8:9-11, yung isang naniwala, yung isang believer, however, are not in the flesh but in the spirit. So, ang isang naniwala kay Jesus ay hindi nasa laman, kundi nasa espiritu. If in fact, the Spirit of God was in you. Kung tunay nga, na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So, hindi po isang special na tao ang pinananahanan ng Banal na Espiritu sa loob ng simbahan. Kundi ito yung common denominator ng lahat ng Christian, sila ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. So makikita na, kung maalala nyo, or kung nabanggit na yata na sa Ephesians 1, ang trabaho ng Diyos ay pinlano ang Diyos Ama, pinlano ang kaligtasan, ang Diyos Anak ay niredeem. Kumbaga siya yung namatay sa cross para ma-achieve yung gospel na may provision para sa kapatawaran ng mga makasalanan, at yung Banal na Espiritu ang seal, yun yung selyo. Siya yung identification na ikaw ay kabilang sa mga anak ng Diyos. So, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. So, sa isang buhay Kristiyano, yung katawan natin ay patungo sa kamatayan, pero yung spirito ay buhay dahil sa katwiran. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So yun po yung isang Kristiyano. Ano po? Na yung pagsunod natin, paglakad natin sa Espiritu is kahit na yung patungo sa kamatayan ng ating katawang lupa. Ang ating Espiritu ay buhay, patungo sa buhay dahil sa Banal na Espiritu at dahil sa katwiran. Katwiran ni Jesus na kinredit sa atin para sa ating kaligtasan. So, at makikita natin sa verse 11 na hindi lamang ang mamatay man ang ating katawan, mayroong katawan na para sa atin. Hindi po i-discard ang ating mortal na katawan, kundi gagawin siyang mortal or karapat-dapat sa presensya ng Diyos. So, dumako po tayo sa Romans 8:13-30. So, although Romans 8:13-30, sinama ko po yung verse 12 kasi para medyo buo yung thought. So then is yung ating recap, yung pinag-aralan natin. Na brothers, we are debtors not to flesh to live according to the flesh. Hindi po tayong obligado, wala po tayong obligasyon na mamuhay according to the flesh. To live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. So, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So we have an obligation to live according to the Spirit. There is life that leads to death, and there is death that leads to life. So merong pagka-paradox. Merong parang pagka-kontrapelo
yung gospel ano po na yung hindi mo siya maintindihan in a sense na supposed to be kaligtasan pero may namamatay sa iyo, parang gano'n. Pero gano'n po yung mangyayari kung ikaw may mamumuhay sa laman, pagbibigyan mo yung pagiging makasalanan, eh, yun po yung mangyayari. Ang kahinatnan po nun, ang end result po nun ay kamatayan. So, but if you, by the Spirit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, you put to death the deeds of the body, you will live. So, there is a notion that our security in Christ is separate from our perseverance in the things of Christ. It is not. So, meron po mga nangako na pag naniwala ka sa Diyos, mag-solve na tayo ng problema. Diba? Kung ikaw ay nagdurusa, kung ikaw nagdadaan sa madaming problema, minsan sinasabihan na kulang yung pananampalataya. Kasi hindi ka nakalabas dyan sa kinalalagyan mo. So, ang sinasabi natin is, na hindi po totoo yun, na exempted ka na sa problema. So, yung notion po na yung seguridad natin kay Christ ay hiwalay sa ating pagpupursige na sumunod kay Kristo kahit sa mahirap na paraan, hindi po totoo yun. It should not be let go and let God. So, minsan po yung mabilis na salita na tinatapon ng mga Kristiyano, let go and let God. Hindi po yun totoo. But trust God and keep going. So ito po yung verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body. So yun po yung pagsunod kay Kristo. Pagsunod natin sa Kanya is pinapatay po natin yung mga gawa ng katawan, yung makalaman, yung ating mga pagnanasang hindi na ayon sa na nakaka-please sa Diyos, nakaka-glorify kay Christ, or hindi nagigrieve ang banal na spirit. So, yun po yung pinapatay natin, yun yung inaalis natin. At ang direction po nun ay tayo ay mabubuhay. So verse 14, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. You did not, 15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you who have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. So nabanggit natin sa verse 13 na yung meron, 12 and 13 na yung meron kang obligation. We are not debtors to flesh. So yung obligasyon natin is hindi sa laman, kundi ang obligasyon natin is mamuhay ayon sa Spirit. So obligation, obedience, and perseverance to the Spirit shows that we are being led by the Spirit of God. For all who are led by the Spirit, ito sinasabi sa verse 14, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. So yung pagtanaw natin ng ating obligasyon, ng ating obedience, at yung pagpupursige natin na sundin ang mga inuutos na Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagpapakita na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu at tayo ay mga anak ng Diyos. And if being led by God, it is evident that we are the sons of God. So yung ating nangyayari sa ating buhay ay nagdi-display sa ating posisyon or sa ating relationship with God. So sa verse 15 nga, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. So yan tinatawag nating servile fear. Yung takot ng isang alipin. Diba? Ang description ng Bible is slave of sin. So yung ating relasyon sa sin is tayo ay slave. Wala tayong magawa, tayo ay walang ibang kayang gawin kundi magkasala. Yun po yung landas ng isang hiwalay kay Kristo. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as son, by whom we cry, Abba, Father. Yung relationship natin sa sin is, yung slave master natin is yung kasalanan. Pero nung tayo ay niligtas ng magandang balita ni Jesus, ang ating dinaranas at ang ating relationship ay iba na. Hindi as master and slave.
So meron tinatawag na servile fear, yung pagkatakot ng isang alipin, pero meron ding tinatawag na filial fear. So yung reverent fear natin sa Diyos is because it is a fear of violating a fellowship with a father or a family. So yung relationship natin sa kasalanan at yung relationship natin with God is magkaiba ng level. We are slaves of sin apart from God. Yun yung dati nating sitwasyon. But believers are saved into an intimate relationship with God. So nung niligtas tayo, hindi lamang tayo alipin ng Diyos, tayo ay inilagay sa loob ng pamilya ng Diyos. Ang ating relasyon na ay bilang pamilya. We are now sons and daughters, and we can come to Him, to God the Father, as our own Father. Hindi na tayo alipin. Tayo ay may relasyon na bilang kapamilya. Tayo ay adopted sa pamilya ng Diyos. By whom we cry, Abba, Father. Meron na tayong karapatan na lumapit sa Diyos at sumandal sa Diyos. Dahil siya mismo ang tumanggap sa atin bilang mga anak niya sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesus. So, isa pong napakagandang katotohanan to sa isang Kristiyano. Sa verse 16 na sinasabi, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So our sense of obligation, our obedience, our perseverance displays both that we are being led by the Spirit and the witness of the Spirit and the witness of the Spirit that we are sons of God. So the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. The Bible, which is breathed out by the Spirit, describes our life as being the sons of God. So paano nagbe-bear ng testimony yung banal na Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos? Ito po ay dahil sa kanyang trabaho sa ating puso. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin para bigyan tayo ng puso, para mahalin ng Diyos at maintindihan natin ang magandang balita. So para sa ibang mga tao, iniisip nila na Christian parang hindi nila mag-gets. Galit sila sa gospel, pero pag tinanong mo hindi nila din maipaliwanag kung bakit sila galit. Ayaw nila na sa Diyos. Pero pag tayo ay pinanahanan ng banal na Espiritu, binibigyan tayo ng puso para tanggapin ang magandang balita. Para tanggapin ang in-offer ng Diyos ng kapatawaran. Para i-acknowledge ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at para tanggapin si Kristo bilang kabayaran sa ating kasalanan. Bilang ating tagapagligtas. So yun po, the Spirit Himself bears witness with our spirit. At kung maalala po natin ang sinasabi ni Jesus na darating ang isang taga-comfort. Ipapadala ko sa inyo ang taga-comfort na magtuturo sa inyo ng lahat ng sinabi ko. Yun po yung banal na Espiritu. At kung maalala po natin na ang buong scripture ay sinulat ng banal na Espiritu para ituro ang mga naniniwala kay Jesus. So yun po yung paraan na yung Spirit, yung Holy Spirit ng Diyos mismo ang nag-bear witness with our spirit that we are children of God. At kung children, verse 17 ang sinasabi, and if children, then heirs. So hindi lang tayo tinanggap bilang anak ng Diyos, pati yung pribilehiyo ng anak ng Diyos ay nasa. If children, then heirs. Sa Tagalog is tagapagmana. Heirs of God and fellow heirs with Christ, provided that we suffer with Him in order that we may also be glorified. Hindi po ba? Since we are sons of God, daughters of God, we have obligation, and we have the privilege. Kasama po yung privilege na naibigay sa atin. So tayo ay tagapagmana, heirs, co-heirs with, fellow heirs with
Jesus Christ. So provided we suffer with him. So provided we suffer with him. So suffering with Christ shows that we are sons of God. Being led by the Spirit and co-heir with Christ, and we will be glorified with him. So kasama po yun sa deal ng isang Christian. So katulad ng nasabi natin kanina na yung suffering natin, yung mga hinaharap natin sa buhay is kasama siya. Kasama siya sa buhay Kristiyano. Hindi, yung seguridad natin sa Diyos, hindi nakahiwalay sa pagpupursige natin na sundin si Kristo. Yung seguridad natin sa Diyos, kay Kristo, ay hindi hiwalay sa pagpupursige natin, sa paghihirap natin, sa pagharap natin sa buhay, sa pagdurusa natin, sa ating mga pinagdaraanan, hindi po siya hiwalay. Magkasama po siya. Kaya sinasabi niya, provided we suffer with him, in order that we may also be glorified. Pero kung isipin po natin, yung iba nag-iisip na, ay hirap pala ng buhay Kristiyano, puro pagdurusa. Samantalang, nung hindi pa naman ako Kristiyano, mas maayos. Hindi ako nagdurusa, hindi ko naisip itong mga ganito, hindi ko kailangan gawin hindi kailangan ganito yung direksyon ng buhay ko, hindi kailangan. So madaming reklamo, no, minsan, pero going through suffering strengthens our relationship with Jesus. It shows that we value Jesus more than everything. So makikita yun ng mundo na bakit ang Kristiyano is patuloy na sinusunod si Jesus kahit na nahihirapan siya. Bakit? So, yun po yun. Ipinapakita na may strong relationship ng isang tao kay Jesus kung kahit sa anumang bagay ay merong pagpupursige. Hindi perfecto pero nagpupursige na sundin si Jesus. Hindi lamang dahil may takot, kundi merong relationship. Meron tayong pagpapahalaga. So pinahahalagahan natin si Jesus more than anything. Which is the proper place of a Christian. It's the proper place of the sons and daughters of God. Yun po yung tamang lugar ng isang Christian. Kaya Christian eh. So may Christ. May Christ. We value Christ more than anything. So sa verse 18, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So our Bible, it speaks of the fact that there is a joy that is unassailable. In Tagalog, yung Biblia po natin ay nagsasabi na mayroong kagalakan na hindi nawawala. That we can count it joy when we face trials of various kinds. But it is a joy that is faced in the midst of the trial. It is a joy that exists contemporaneously with tears and sadness. So minsan po may misconception ng mga tao na yun nga, yung sinasabi natin kanina, na yung pag-secure ka na kay Christ, hindi ka na magdudusa. Kaya kasi sinasabi ni Paul, for I consider that sufferings of this present time are not worth comparing with the glory of this belief. Kung isipin po natin si Paul, hindi po magaan ang buhay ni Paul. Si Paul po ay parang sundalo na ang main goal is ma-proclaim ang gospel sa pinaka-dulo ng mundo. Yung po si Paul. So, pero magtatanong ibang tao, bakit ginagawa ni Paul? Bakit siya nagpapatuloy? Ito yung sagot. Verse 18, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed. So minsan may pinagdadaanan po tayo ng matinding problema, may isang trahedyang naganap, tapos nagko-cross sa ating isip na isisihin ko ang Diyos, bakit ba ako nilagay sa ganito or something na ganyan. Pero kung alam po natin, naiintindihan natin ang gospel. Kung naiintindihan natin ng tunay
kung ano ang pangako ng Bible, hindi po natin. Alam po natin yung kasagutan kahit na yung damdamin natin minsan ay hindi tugma, di ba? Tingnan na lang natin si Paul. Ang buong buhay ni Paul, simula nung kinatagpo siya ng Diyos, ay hindi madali. So sabihin natin hindi lamang sa nahihirapan si Paul dahil sa hindi niya ginawa, kundi sinuong ni Paul ang mga hirap para lang may palaganan ang gospel. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. So the ultimate plan of God in providing redemption in the Lord Jesus is to put the universe back together again in a brand new creation. Nakita po natin yan sa Genesis. Na yun yung pinanghihinayangan ng buong sangkatauhan. Noong si Adan at si Eva ay pinanayas sa garden. Yung po yung pinanghihinayangan ng buong sangkatauhan. Pero, ang pangako ng Diyos ay marirestore yun. Marirestore, maibabalik sa dati. Sa paraang ang Diyos lamang nakakalam. At pagdating ng panahon, nung dumating si Jesus, nung ginawa niya ang kanyang ginawa, nung namatay siya sa cross at nabuhay na maguli, nalaman natin na ang gusto ng Diyos ay ibalik ang relationship, ibalik ang creation. Yun po yung plano ng Diyos. The ultimate plan of God is providing redemption in the Lord Jesus Christ to put the universe back together again as a brand new creation. Kaya masasabi din po na for I consider the suffering, yung pagdurusa of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed. So yun din po sana yung maisip natin. Sa ating pag-aaral na ganito, pinapakita ng Diyos, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na yung ating pinagdadaanan ngayon ay mayroong mas masaya, mas perpekto, mas kaaya-aya resulta. Kung tayo ay sumusunod kay Kristo at pinanahan ng banal na Espiritu. So ito po yung pag-asa nito. Na hindi niya maaari kumpara yung paghihirap niya dito. So katulad lang po yan ng yung relationship po natin is tumitibay, kung sa tao pa, yung relationship po natin sa isa't isa ay tumitibay dahil sa ating mga pinagdaanan sa buhay. Hindi po ba? Sa buhay ng mag-asawa, na sila ay dumaan sa matinding pagsubok, pero sinuportahan nila ang isa't isa. Meron silang mas lumakas yung kanilang bond. At pag nasa maayos na sila, mapagkikwentuhan nila itong mga bagay nito at mas malalim ang kanilang relasyon. So yan din po yung binibigay sa atin na suffering. Hindi po ba malalaman natin na totoo pala ang sinasabi ng Diyos sa Biblia dahil nung pinagdaanan ko ito yung nangyari. Totoong pwede akong lumapit sa Ama. Totoong pwedeng lumapit ako kay Jesus. Totoong pwedeng ako manalangin sa banal na Espiritu na gabayan ako. Dahil sa mga suffering na pinagdaanan natin. Pero sinasabi ni Paul, yung mararanasan natin, yung ating pag-asa, yung glory na ipapakita ng Diyos sa atin ay hindi dapat ikumpara sa mga pagdurusa natin ngayon. Hindi po ba napakagandang pag-asa? At makikita po natin na God is not finished with our material friends. Katulad po na sa natin kanina na hindi po tayo lulutang-lutang sa last week kaya ito sinabi, hindi po tayo hahayaan ng Diyos na lulutang-lutang na espiritu na walang katawan. God is not finished with our material faith. So verse 19, for the creation waits eager longing for the revealing of the sons of God. Kahit yung creation ay eager, gusto niyang makita kung paano
gawin ng Diyos ang kanyang pagliligtas. And part of what's going on inside the life of the Christian is the concept of be between what I am, increasingly decaying, and what the Spirit of God tells me I'm going to be when He makes me absolutely brand new. Maging yung kalikasan o yung ginamit ng ating Tagalog version na sanlikha, for the creation waits with eager longing for the revealing of the Son of God. So isa nga sa hope natin is yung body, yung katawan na makakatayo sa presensya ng Diyos. Yung katawan na maaaring pumunta sa lugar na wala yung presensya ng kasalanan. Yun po yung hope natin. Wala pong ibang pananampalataya na nag-offer ng ganun bagay. At kung magsasabi sila na hindi totoo yun, meron po tayong ebidensya. Meron po tayong pag-asa. Meron pong nag-iisang tao na nabuhay mula sa patay. Yun po ang ating Panginoong Hesus. So kung paano po natin, kung gusto niyo pong malaman kung ano yung itsura ng isang katawang karapat-dapat sa langit or karapat-dapat sa paraiso, basahin lang po natin yung mga section kung saan nagpakita si Jesus sa kanyang mga disciples pagkatapos niyang nabuhay ng muli. So makikita po natin na hindi na siya nahahadlangan ng dingding, kumakain siya, nahahawakan siya, pero hindi po natin maipaliwanag kung ano yung katawan na yun. Pero meron pong makikita tayo na konti sa ating Bible. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. So verse 24, the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. So meron pong ibang interpretation na sino ang merong doubt kung sino ang nag-subject sa creation into futility. For the creation was subjected to futility. Not willingly, hindi po kagustuhan ng sanlikha, but because of him who subjected it. So ang proper interpretation po ng him who subjected it is ang Diyos. So yung creation is, sabihin natin sinumpa, was subjected in futility. Not willingly, but because of him who subjected. Dahil sinumpa ito ng Diyos. Dahil sinumpa ito ng Diyos. At kung magtatanong kayo kung saan nanggagaling yung sumpa, ito ay nangyari no Genesis 3. Genesis 3. No, sinumpa ng Diyos ang creation. So sa Genesis 3 verse 17, ito po yung sinasabi. And to Adam, he said, pagkatapos nila kainin yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. And to Adam, he said, because you have listened to your wife and have eaten of the tree which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. So ano po makukuha natin dito? Mankind's relationship, yung relasyon ng Diyos sa tao, impacts the rest of the created order. Yung relationship ng tao sa Diyos ay may impact sa the rest ng creation. It is God who first creation. Yun po ang nangyari sa Genesis. So ang Diyos po ay yung Him. But because of Him who subjected it in hope. Sa pag-asa. So ano pong gagawin ng tao sa perfectong creation
kung siya ay hindi perfect. Kung siya ay puno ng bahid ng kapal. Kaya sinumpa ng Diyos ang buong creation sa pag-asa that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. So makikita mo natin na kaya sinumpa ang creation dahil nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng tao. At mayroong pag-asa na ang creation ay makakawala sa kanyang sumpa from its bondage to corruption and obtain the freedom, kalayaan of the glory of the children. The creation of which we're all a part has been subjected to frustration, and that the creation is experiencing one day a liberation. And that liberation will be expressed finally in glorious transformation. So nung nagkasala ang ating mga magulang, si Adan at si Eva, na frustrate, sinumpa ang creation. Pero balang araw ito ay makakalaya sa kanyang sumpa. Kung tayo ding mga tao ay pinakita na ng Diyos bilang kanyang mga anak. Freedom of the glory of the children of God. So for we know, verse 22, for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. So ang sinasabi ni Paul is, yung creation mismo ay nag-groan. So madami tayong nakitang groan, di ba? Nasa unang verses, nag-groan ang creation. Nag-groan din tayong mga Kristiyano. So ano ba ibig sabihin ng groan? Sabi ng dictionary, is to utter a deep, mournful sound, expressing either pain or desire. Ito yung groaning po is yung sound na napoproduce ng isang tao dahil punong-puno ang kanyang puso ng either sakit or pagnanasa. A groan is a deep sound expressing pain or desire. Has been groaning together in pains of childbirth. So may kukonekta po natin itong verse 22 sa verse 20. Verse 20, in hope, may pag-asa. Yun naman po, di ba, yung sinasabi nila na makaka-relate dito yung mga nanay, na sa childbirth, yung sakit ng panganganak ay napapawi pag naipanganak na yung bata. Pag nakitang maayos na yung bata, nakalpas. So merong hope. So yung creation po is nag-groan, nagnanasa, nasasaktan in the pains of childbirth. Ibig sabihin, meron siyang pag-asa na pag naganap na iyon, is mapapawi ang kanyang growth. And not only creation, but we ourselves, tayo mismo, who have the first fruits of the Spirit, grow inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. So hindi lamang inilikha, maging tayo na naglagak ng ating pag-asa kay Jesus, na tinanggap ang kapatawaran ng kasalanan na binibigay ng cross, at nilalagay natin ang ating buhay kinabukasan kay Jesus, na tayo ay may pag-asa. We groan inwardly. Tayo po ay groan inwardly as we wait eagerly. Merong excitement. Meron tayong hope for adoptions as sons. So nung tayo po ay tumanggap sa Diyos,
tayo po ay adopted na sa pamilya ng Diyos. Pero yung adoption natin is hindi pa complete. So makikita po natin dito, revealing the glory of the children of God, eager longing for the revealing of the sons of God, glory of the children of God. Kita po natin dito, the redemption of our body. So yun po yung ibig sabihin po. Part of our hope is that we would realize fully our salvation by receiving from God a physical body like Jesus Christ. So verse 24, for in this hope we were saved. Yun po yung ating pag-asa. Ang ginagawa lang po ng Bible is dinidescribe niya kung ano yung ating pag-asa. Ano yung magiging tayo pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon kung saan ipapakita na kung sino talaga tayo. Isa po sa highlight nun is tayo ay makakatanggap ng katawang karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Merong mang description sa Biblia kung anong magiging yung resurrection body ni Jesus Christ, yun din po yung nakapangako para sa atin. So hindi po tayo masisway or mako-convince na kung ano pa man na pag gumawa ka ng mabuti is mabubuhay ka muli or kung ano pa mang pananampalataya. Dahil merong nag-iisang pananampalataya na merong ebidensya. Ang pangako is bibigyan tayo ng katawang karapat-dapat sa presensya ng Diyos. At ang ebidensya na yun ay yung muling pagkabuhay ni Jesus, nandoon yung pinapakita sa atin, ang tawag dyan, binibigyan tayo ng idea kung ano yung magiging tayo. Hindi natin alam kung anong pakiramdam noon, kung ano yung nagagawa ng katawan na yun. Hindi natin maisip kung ano yung mapapasa atin pagdating ng panahon. Katawang wala ng sakit, katawang makakapaglaro ng basketball, or kung ano pa na gusto natin gawin. O kung siguro sa mga girls, pwedeng kumain na lahat ng masarap na hindi tumataba or whatever, which is, sabi nga sa Corinthians, hindi pa pumasok sa ating isip kung ano yung ibibigay sa ating Diyos. Hindi maarok ng ating isip, hindi kayang malaman ng ating puso yung ibibigay sa atin ng Diyos. Yun yung ating pag-asa. Hindi natin alam, hindi natin maintindihan, meron lang tayong silip, sabi natin silip, kung ano yung magiging kalalagayan natin pag ni-reveal na ng Diyos kung sino tayo. Now, hope that is seen is not hope. So ito yung pag-asa natin. So nababasa lang natin pero hindi pa natin nakikita. Now, hope that is seen is not hope. Itong pinangako sa atin ng Diyos ay hindi pa tayo nakakakita ng kagaya nito. For he who hopes what he sees, for who hopes for what he sees. Sino ang naman mag-asa sa kanyang nakikita? Pag nakita niya na, hindi na pag-asa yan. Diba? Kasi nakita mo na. Or nahawakan mo na, or pag-aari mo na. Pero itong pinangako sa atin is, hindi pa natin nakikita. Hindi nga maarok ng ating isip at hindi maintindihan ng ating puso kung ano yung ibibigay sa ating Diyos. But if we hope for what we do not see, kung tayo ay namamag-asa sa hindi pa natin nakikita, we wait for it with patience. So, di pa yung sinabi kanina, meron dito kanina sa verse 23, we wait eagerly. Dito naman sa verse 25, we wait for it with patience. So, ito po yung application na kailangan po natin balansehin. So, we are to wait neither so eagerly that we lose our patience,
nor so patiently that we lose our expectation. So magandang application po to, no? Na kailangan nating balansehin yung pagiging eager at pagiging patient. So, we are to wait neither so eagerly that we lose our patience. Hindi po tayo dapat maghintay na sobrang excited, baka mawala po yung ating pasensya. Or hindi rin po tayo dapat maghintay ng napakapasensya that we lose our expectation, na hindi na tayo excited, na hindi na tayo eager. So, parang parang wag kang masyado excited para hindi ka ma-frustrate, pero wag ka naman masyadong pasensyoso na hindi ka na excited. So, meron pong balance na ginagawa yung isang Kristiyano. Dahil meron talaga tayong pag-asa. Sa ating suffering, sa ating pagkakaintindi ng banal na salita, sa ating paglago sa ating relasyon kay Jesus, mas lalong tumitibay ang ating relasyon sa Kanya. Mas lalo natin siya nakikilala, mas lalo natin siya naiintindihan, at lalo tayong mayroong puso na i-share ang ganun. Dahil naiintindihan natin ang grasya ng Diyos. Dahil naiintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos. Dahil naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos. At meron po tayong pag-asa. Huwag masyadong excited na mawawalan tayo ng pasensya at huwag naman masyadong pasensyoso na mawawalan na tayo na excitement. So, yun po yung isang napulot ko lang siya na application na dapat na i-balance sa buhay ng isa. Dahil nandito pa dito tayo sa lupa. Tayo pa rin po ay magdurusa sa pag-ating pagsunod kay Jesus. Pero hindi po tayo nagdurusa na walang pag-asa. Hindi po mag-e-end ang buhay ng isang Kristiyano sa despair. Yun po yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu sa pamagitan ng banal na Biblia. And likewise, verse 26, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So God the Holy Spirit, the third person of the Trinity, who now lives within the life of the believer, speaking to God the Father in and through the prayers and cries and the intercessions of those who are His children. So, ang sinasabi dito ni Paul, di ba, nung bagong may mga na-meet na po siguro kayo or siguro yung iba sa atin dito na nahihiyang manalangin or hindi sanay manalangin. Di ba? Hindi. Nung bago tayong Kristiyano, minsan hindi mabibigla ka na sasabihan na mag-pray ka naman. Di ba? O kaya, kakain na tayo, ikaw mag-pray, Christian ka, di ba? So minsan bago pa lang tayo, di ba? Hindi natin alam kung paano manalangin. Ngayon alam na natin na yung banal na spirito ay tumutulong sa ating tainga. For we do not know what to pray for as we ought. Hindi natin alam kung ano yung ating ipapanalangin at kung paano tayo. So the Spirit of God comes to your life and the church, and when in your life and in mine, when you are ready to say that I am. So yung pagkatuto natin manalangin usually is nagsisimula sa pagtanggap na hindi natin alam kung paano. Hindi natin alam kung paano manalangin. O pag-admit natin na hindi natin kaya. Hindi natin kaya manalangin. So ang sinasabi dito ni Paul is, ang banal na spirito ay tumutulong sa ating kahinaan. Minsan may mga nais tayong paabot sa Diyos na hindi natin kayang sabihin.
Maring punong-puno tayo ng kaligayahan na hindi natin kayang sabihin sa salita. Maring punong-puno tayo ng grief. Maring punong-puno tayo ng pagdurusa. Hindi natin masabi ang ating mga gustong ipanalangin. So, nandun po pang banal na spirit para tayo ay tulungang manalangin. Intercede. Nananalangin ang banal na spirito in behalf of us. Verse 27, and he searches the hearts. And he who searches the hearts knows what is in the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So, ito po yung sinabi ni B.B. Warfield, that the desires are ours and the groans are ours, but not apart from the Spirit. They are His, wrote in us by Him. So, sinasabi po ni B.B. Warfield is, yung pagnanasa ay sa atin, yung groaning ay sa atin, pero hindi ito hiwalay sa banal na spirito. Ito ay sa banal na spirito na inilagay niya sa atin. So sabi ni Calvin, the guarantee of the answer to our prayer is found in the nature of their origin. Yun daw pong garantiya na yung sasagutin ng ating panalangin ay makikita kung saan nagmumula ang panalangin. So God thoroughly approves. So ito po, si Calvin pa rin po ito. God thoroughly approves, aprobado ng Diyos, our desires as the thoughts of His own Spirit. Aprobado ng Diyos yung pagnanasa natin according sa banal na Espiritu. Our Heavenly Father will not refuse to satisfy yearnings which by His own Spirit He has put within you. So yung banal, yung ating Ama sa Langit ay hindi tatanggihan na i-satisfy yung ating yearnings, yung groanings o ating panalangin na sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito ay inilagay niya sa atin. So sino ba nagbuto sa ating manalangin? Ang Diyos Ama. Sino nagturo sa ating manalangin? Ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Jesus. Saan tayo natuto manalangin? Sa Biblia. Sinabi ni Jesus, pray like this. At sino yung nagtanim ng pagnanasa sa ating puso? Ang banal na spirito. Hindi po ba lahat sa Diyos kahit yung ating pananalangin? So kahit minsan hindi natin alam kung paano sabihin ang mga bagay-bagay, tayo man ay lumago, ma-express natin ito na maayos, pero kulang pa din, nandyan ang banal na spirito para tulungan tayo sa ating kahinaan. So this makes prayer effectual. The same God who inspires it and answers it is the God who asks us to do it. Yun po yung effectual na panalangin na yung Diyos na nag-inspire ng panalangin at sumasagot sa panalangin ay ang Diyos na nag-utos sa atin na manalangin. Hindi po ba may sense siya na tayo ay tinutulungan ng banal na spirito manalangin ng tama. The Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Ayun lang po.
Sorry po, may tinatawag lang po. So, nasa na tayo? So, this makes prayer effectual. The same God who inspired it and answered it is the God who acted to do it. So verse 27, and he who searches hearts know what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the things according to the will of God. So alam ng Diyos alam ng banal na Espiritu yung ating puso at alam niya ang kagustuhan ng Diyos, yung will of God. So according sa ating nasa puso at according sa plano ng Diyos, nananalangin ang banal na Espiritu sa Diyos Ama. So ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin sa ating tahinga. So dito na po tayo sa pinaka medyo controversial or mahirap. Verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. So ang preacher po, may isang preacher na pinakinggan ko na sinasabi, the preacher then is a servant of the scripture. The scriptures are not the servant of the preacher. So bakit ko po nasabi yon? Bakit ko kinuha kinote yung preacher na yun? So ito pong verse 28 is madalas natanggal sa Romans 8 at ginagawa carelessly na pang-encourage. Sabihin natin. Pero bilang isang mananampalataya, kailangan natin intindihan na isang verse ay nasa loob ng isang paragraph at nasa loob ng isang sulat o ng aklat at importante yung context. Yung daloy o yung topic ng pinag-uusapan. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. The comprehensive nature of this statement is constrained by the identity of those it addressed. So bilang pong mga faithful Christians, kailangan po nating malaman kung para kanino yung sulat, kung sulat man ito. So Romans ay sulat para sa mga taga-Roma. Alam natin yung kanilang sitwasyon, alam natin kanilang konteksto, alam natin kung ano yung nirarason ni Paul at kung saan nakalagay itong verse na. So makikita po natin na sa unahan is pagdurusa, encouragement sa ating paglakad, na tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating pananalangin. At saka natin makikita ng verse, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. So napag-usapan nga namin kagabi sa Friendly Friday na paano yung verse na to. Hindi pala sa Friendly Friday, nung Bible study. Kasi nga, loosely ginagamit ito pang-encourage sa mga tao. Ginagamit ito sa kung ano-anong bagay, nilalagay sa frame, nilalagay sa libro, sinusulat ng madaming para encouragement, pang-comfort sa mga may problema. So, hindi naman po natin kailangan maging brutal na, oy, mali yan. Hindi ganon. So, maging sensitive din po tayo dahil may compassion po tayo sa mga hindi pa maalam sa magandang balita. Pero bilang tayo na nag-aaral ng gospel, ng magandang balita, nag-aaral tayo dito sa Bible study, malaman natin na merong pangyayari na nilalaanan ang verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to God's purpose. Ano pong sitwasyon ng verse 9? So verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Ito po yung
buong pagliligtas ng Diyos. At ang verse 28 sinasabi niya, and we know at alam natin that na for those who love God, sa mga nagmamahal sa Diyos, all things work together. At yung good na yun yung verse 29, verse 30. So ang verse na to ay karapat-dapat sa mga nagmamahal sa Diyos. Sa mga Christian, na alam natin yung ating fellowship sa mga kapatiran, yung ating pinagdadaanan personally, yung ating mga kahinaan, yung ating paglago sa pag-aaral ng Diyos, salita ng Diyos, yung ating relationship kay Jesus Christ, sa Holy Spirit, sa God the Father, lahat po ito is para sa ating kabutihan. Dahil po tayo ay tinawag for those who are called according to His purpose, sa purposes ng Diyos. So verse 39, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son. So foreknew, isa pa sa masalimuot na topic. So foreknowledge, kung sasabihin natin, is yung pagkaalam ng mangyayari. Bago pa mangyari, nalaman na. Foreknew. Pero hindi po yan yung pagkakagamit dito sa ating verbs. Foreknew, it is the relational knowledge. Sa Tagalog po, foreknew, ito po yung ginagamit sa mag-asawa, katulad ng pagkagamit sa Genesis na Adam knew his wife. Kaya sila nagkaanak. Meron silang intimate relation. So for those whom He foreknew, ang ibig po sabihin is, dinesisyon na ng Diyos na magkaroon ng relationship sa isang Christian. Hindi po ito yung sinasabi nila na dahil alam niyang maniniwala ka, kaya ka. Hindi po yun. Yun yung basic na sinasabing foreknowledge, pero yung pagkagamit dito is yung relational. Foreknew. Nagdesisyon ng Diyos na mahalin tayo bago pa man tayo nilikha. For those He foreknew, He also predestined. In other words, God has chosen to put together a people that are His very own. Naisip po natin yun, no? Na yung dinesisyonan ng Diyos na mga mahalin na mga tao ay pinredestin niya na maging to be conformed, maging katulad ng kanyang anak. Kaya po natin sinusunod si Kristo. Kaya po tayo ay lumalago sa ating karakter para maging mature katulad ni Kristo. Dahil yun po ang itinakda. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. In order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, verse 30, He also called. So God foreordained salvation, but He also foreordains the means whereby we come to salvation. So ang isang alam niyo yung arko, yung malalaking arko na welcome to barangay something, barangay whatever. So ang sinasabi po nila is, yung mga preachers po ang sinasabi, come. Yung sa isang side, come. Those who come, those who are willing. Kumbaga, hindi tinatanggihan ng Diyos lahat ng ito. Diba? Yun yung nasa isang side. Pero pag lampas mo dahil ikaw ay mananampalataya, ikaw ay nagtiwala kay Jesus, tumanggap ng gospel, pag lampas mo ng arko na yon, paglingon mo pabalik, ang sinasabi doon is,
foreknown, predestined. So sa atin bilang isang Kristiyano, ang nung tayo ay naniwala na saka natin nalaman na tayo pala ay pinili na for you. Nagdesisyon ng Diyos nung una na mahalin pa tayo before the foundation of the world. So ganun po kaganda yung pagliligtas. Verse 30, and those whom He predestined, He also. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So God foreordained salvation, but He also foreordains the means whereby we come to salvation. At alam po natin na yun yung gospel. And when the gospel is preached, and the free offer of the gospel is communicated, somehow in a way that is mysterious, there comes the effectual call of God, which raises the spiritually dead to life. Ito po yung sinasabing call, ito yung effectual call. Para po sa isang tunay na Kristiyano, madaming nagsabi sa inyo ng gospel. Either yung magulang, kaibigan, or kaaway, dahil nakikipag-balitaktakan tayo sa mga Kristiyano dati. Pero mayroong isang punto na nagmatter sa atin ng gospel. Naantig tayo ng gospel. Naintindihan natin ng gospel. Nakita natin na karapat-dapat si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Yun yung effectual call. Yun yung banal na spirito na nilagay niya ang ating pananampalataya kay Jesus. Hinipo niya tayo para mabuhay. Galing sa pagiging patay spiritually, tayo ay nabuhay at nakita natin na ang kagandahan ng Jesus. Ang kadakilaan ng kanyang ginawa sa Diyos. Ang pag-asa na mapapasa atin dahil tayo ay pinili ng Diyos. And those whom He called, He also justified. Idineklarang matuwid sa bisa ng ginawa ni Jesus sa cross. And those whom He justified, He also glorified. Justified. Actually, penultimately, He justified. In other words, He put us in a right standing with God. Not on the basis of a righteousness of our own, but on the basis of the work of Christ. This is what we refer to as the great exchange. Ito po yung justification. Ito po yung great exchange. Na yung ating kasalanan ay inilaga kay Jesus at kinarusahan sa cross at yung kanyang katwiran ay binigay sa atin. Justified. Hindi tayo dineklara ng Diyos na matuwid as a joke. Dahil makapangyarihan ng Diyos, dineklara kanyang matuwid, wala makakapag. Hindi ganun. Pinadala niya ang kanyang anak para mamatay, mabuhay ng matuwid at mamatay sa cross, sakripisyan. Yun yung basihan ng pag-declare sa isang makasalanan na justified, matuwid. And those whom He justified, He also glorified. So, ang pinakasimpleng ng justified, parang glorified past tense na kagad siya. Those He justified, He also glorified. The verb you will notice is in the past tense. So the event is finally in the future, sa ating pananaw. But in Christ, it's a done deal. In Christ, it's a done deal. Ang sabi nila dito is, ordo salutis, or order of salvation. Ito yung complete chain ng ating kaligtasan sa pananaw ng Diyos. At dahil makapangyarihan ng Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos, sigurado ang ating kaligtasan. Sa lahat ng kanyang pinornew, kung word man yun, those whom He foreknew, yung mga taong hindi pa manilikha ay pinagdesisyonan ng Diyos na mahalin. Also predestined to be conformed to the image of His Son. Itinakda ng Diyos na maging katulad
ng imahe ng kanyang anak, in order that he may be the first born among many, and those whom he predestined, he also called. Yung effectual call, yung kung saan yung gospel, which is the means of God, na iligtas tayo, ay nagmatter sa ating puso. Na ang ating puso ay nabuhay para makita si Jesus kung sino siya. And those whom he called, he also just diniklarang matuwid sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. And those whom he justified, he also glorified. So yun po yung ating pag-asa. Yun po yung gospel. So hanggang dito na lang po tayo. Alam ko po na masyadong mahaba yung ating passage ngayon na hopefully makapagtanong kayo or mapag-usapan niyo pa sa inyong mga sarili. So tayo po ay magsarado sa panal. Amang banal, Diyos makapangyarihan, salamat Panginoon sa inyong dakilang kaligtasan. Salamat Panginoon na hindi pa man kami nilikha, kami ay nasa inyo ng isip at puso. Na dinesisyonan nyo na mahalin kami. Bago pa man kami nilikha. Bago pa man likhain ng buong mundo. Salamat Panginoon na kayo ay makapangyarihan. Na kayo ay Diyos. At ang inyong kaligtasan ay sa inyong pananaw is tapos na. It's a done deal. Na po kami po ay makomfort ng mga bagay na ito na kami po ay nananampalataya sa Diyos na buhay. At kayo po ang mag-bless sa aming mga sarili, naway makilala namin lalo sa Jesus. At maging eager at patient sa paghihintay kung kailan kayo magpabalik. At nawa po ay bigyan niyo po kami ng puso na mapagmahal sa iba, tulad ng pagmamahal niyo sa amin, na ibahagi po namin ng magandang balita. At ibahagi po namin ang inyong pagmamahal sa iba. Ito ang aming dalangin sa mataas na pangalan ng Jesus.